Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang taas presyo sa pangunahing bilihin hanggang katapusan ng Abril. Ito raw ang napagkasunduan ng ahensya at iba't ibang mga manufacturer sa kanilang pulong noong Lunes. Posibleng may mga manufacturer daw kasing ayaw munang dumagdag sa gastusin ng mga consumer at posible rin daw na mayroon pang inventaryo ng kanilang mga produkto sa mga pamilihan kaya hindi pa kailangang magtaas ng presyo dahil sa delivery ng panibagong supply. Dahil dito wala raw paggalaw sa presyo ng higit 200 produkto sa listahan ng DTI para sa suggested retail price. Ilulunsad naman ng DOTR ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Abril 15. Yan daw ay para matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng mga PUV sa gitna po yan ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa DOTR, nakakuha na sila ng 1 bilyong pisong pondo mula po sa Department of Budget and Management para rito. Ilulunsad daw ng programa o ang programa sa buong bansa. Pero pinag-aaralan pa ng LTFRB sa ngayon kung saang mga ruta ito maipapatupad. Sa ilalim po ng nasabing programa, posibleng maging libre ang sakay ng mga aarkilahing PUV ng gobyerno o magkakaroon ng diskwento sa pamasahe. Kasama daw sa mga tinitignan na ruta ay yung mga nakakonekta sa iba pang uri ng transportasyon gaya ng mga tren o kaya'y sakaya ng bus. Sa Biyernes daw i-anunsyo ng DOTR ang iba pang mga detalye tungkol sa programa. Posibleng mangalahati ang produksyon ng bigas sa bansa kung hindi mag-aabot ng sapat na tulong ang gobyerno sa gitna ng sigalot sa Middle East. Sa pagdinig sa Senado, nagbabala ang Department of Agriculture tungkol sa hamon na dala ng mataas na presyo ng petrolyo sa pagtatanim ng mga magbubukid. Best case scenario daw, hanggang 20% lang ang mababawa sa produksyon, pero posibleng umabot sa 50% ang bawas, lalo kung hindi nakayanin ng bulsa ng mga magsasaka ang presyo ng fertilizer. Sabi ni DA Undersecretary Assis Perez, kailangan maglabas ng 37 bilyong pisong subsidiya sa susunod na 3 buwan para mapanatiling stable ang agrikultura at pangingisda. Bumaba naman po ang bilang ng mga kapatid nating walang trabaho nito lamang buwan ng Pebrero. Base po sa datos ng PSA, nasa 5.1% na lamang ang unemployment rate noong Pebrero. Katumbas po yan ng 2.66 milyon na mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa yan kumpara sa 2.96 million o 5.8% na naitala noong namang Enero. Marami raw kasing nadagdag na trabaho sa sektor ng retail industry at maging sa agrikultura. Kasabay po niyan mga kapatid, bumaba rin ang underemployment rate sa 11.8%. Katumbas naman yan ng 5.84 milyon na mga manggagawang nagbabalak magdagdag ng trabaho para pa rin sa dagdag kita. Mas mababa yan kaysa sa 6.35 million o 13.2% na underemployment noong buwan ng Enero. Plano daw ng DPWH na simulan ang bidding para sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway ngayong buwan. Ayon sa ahensya, posibleng abutin ng 16 na bilyong piso ang gastusin sa pagpapaayos ng higit 3,000 kilometro ng kalsada. Umaasa din si DPWH Secretary Vince Dizon na makumpleto agad ang rehabilitasyon nito bago matapos ang 2027. Nauna nang sinabi ni Dizon na inaasahan niyang sumali sa bidding ang pinakamalaking mga kontratista sa bansa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa